Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang aking technical analysis dito po kay Bonk ngayon pong November 28 taong 2024. Pero quick update lamang po tayo rito kaya diretso na po tayo sa pagte-technical analysis sa kanyang daily chart time frame na ito. At ayan po yung aking previous projections dito kay Bonk nito pang nakalipas na November 20. At isa po sa aking projection dito ay nasabi ko po na kung mababasag niya yung major support natin dito sa presyong 40 digits 4800 ay babagsak po siya dito sa sunod na major support natin dito sa ibaba na nasa presyong 40 digits 4031. At yan na nga po yung nangyari. Yan, una ay nag-consolidate po siya ng ilang araw. At nitong pagsapit po ng November 23 ay dito na po siya tumagos dito sa ilalim at nagsara sa ilalim ng ating major support. At ayan na nga, bumagsak po siya. Yan, ngayon ay tumalbog po siya rito sa sunod na major support natin nitong nakalipas po ng November 26 at mukhang mauwi po muna ito sa isang consolidation. Ayan, magko-consolidate po siya dito sa pagitan ng nabasag na major support natin dito at saka support natin dito sa ibaba. Ngayon ay update po natin ito. Meron po pala tayong na-trigger na isang buy pending order dito. Ayan, nitong nakalipas na November 26 sa presyong 40 digits 4031. Kaya dahil dyan ay agad po tayo nag-set up ng isang sell pending order or take profit naman dito. Ngayon, update po natin ito dahil isa na po itong nagsisilbing major resistance line. Color coding natin dito is lahat ng mga kulay green ay mga resistance, lahat naman po ng mga kulay red ay support. Ayan. Ayan. Ngayon ay yung aking analysis po rito ay mukhang maaaring mag-consolidate muna itong si Bonk dito po sa pagitan ng major resistance natin dito at saka major support dito sa ibaba. Dahil mapapansin po natin dito na lumit na ng husto yung sukat ng ating QQE bars dito at nagiging kulay gray na. Kapag ganito na po kaliit yung sukat ng ating QQE bars, ibig pong sabihin ay mahinang-mahina po ang volatility ni Bonk. Yan, sa mga bago lamang po rito, pag sinabi po nating mahina ang volatility, ibig pong sabihin ay wala po siyang kakayang magkaroon ng malalaking price movement. Yan, kung pag siya ay gumalaw ay mga maliliit na candlestick ang nabubuo dahil walang gaanong sapat na volatility or hindi po siya gaanong makagalaw ng malalaking presyo. At ayan, syempre nandiyan na rin yung chances na baka bumagsak pa itong si Bonk sa sunod or sa mas mababang support natin dito sa 40 digits 3434. Kaya ayan, pinaghahandaan po natin yan. Sa kanyang pagbagsak ay bumibili po tayo. Kaya, ayan, kung nabasag po yan, ay asahan natin na babagsak siya dito sa sunod na major support natin na nasa presyong 40 digits 3434. Kaya set up po natin yung ating mga buy pending order natin dyan. At dito naman sa itaas ay meron po tayong nabuo rito na isang minor resistance line. Ayan, dito po. Lagyan po natin ng price level. Ayan, ito po ay nasa presyong 40 digits 5396. Dulot po yan ng mga rejections dito. Ayan, sunod-sunod na rejections noong November 17 hanggang November 22. Ito po yung pumigil sa pag-angat ni Bonk. Ayan, tapos ay bumagsak na po siya. Ngayon ay para magpatuloy sa pag-angat sa presyo itong si Bonk ay kailangan po niyang malampasan yung minor resistance line na ito. Ayan, kailangan niyang basagin yung resistance line na ito at syempre kung nagawa po niyang basagin na ito ay medyo mataas-taas po ang maaari niyang akyatin. Ayan. Kung sakaling tumagos siya rito at meron tayong bullish momentum or matindi yung bullish momentum natin ay yan, posibleng aakyatin niya ang major resistance line natin dito na nasa presyong 40 digits 7032. Ayan. Ngayon ay yung indicator naman po natin dito na Hallsworth indicator ay bullish naman po yung pinapakita niyang signal dito. Ibig pong sabihin nito ay maski nakakaranas po ng mga consolidation, correction or pullback itong si Bonk, sa bandang huli ay maari po siyang makarecover. May pag-asa pa rin na ito ay makabangon at umangat ang kanyang presyo. Yan, basta ganito yung nakikita natin na kanyang ipinapakita na
pangangatawan at saka sukat ng kanyang pangangatawan. Kaya may chances pa rin. Kaya wag po tayong mawalan ng pag-asa. Ngayon ay yung problema lang kasi dito ay yung ating QQE mode indicator na lumilit yung mga sukat. Kailangan po talagang magkatugma yung signal natin dito na magbibigay ng bullish signal, at kung pag nangyari yan ay mataas po ang posibilidad na aangat nga itong si Bonk. At sa ngayon ay medyo nagko-contradict po yung signal natin dito. Ayan, nanghihina ang bullish momentum ni Bonk ayon po dito sa ating QQE mode indicator. Ngayon ay yung aking pinaka projection dito na aking nakikita na magiging galaw ni Bonk sa mga paparating na araw ay ayan, patuloy po itong magko-consolidate. Ayan, magko-consolidate sa pagitan ng major resistance line natin dito at saka major support. Ayan, kaya bantayan lang lamang po natin. Mas matimbang po kasi or mas mabigat po kasi yung nakikita nating signal dito sa ating QQE mode indicator as compared dito sa ating Hall Sweet indicator. Kasi lagging indicator po kasi ang Hall Sweet indicator. At ayan, para sa mga bago lamang po rito, ay check na lamang po ninyo ang description ng video na ito para malaman kung anong platform at mga indicators ang ginagamit ko dito. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.